Magandang araw po, Sir Jess. At sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel. Ako nga po pala si Fidel. At katulad ng ibang nagbahagi ng kanilang mga kwento, dito po, sa inyo pong munting channel, ay meron din po akong kwentong gustong ibahagi sa inyo na may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalaghan. At upang lubos po ninyong maunawaan ang lahat, narito po ang umpisa ng aking kwento. Ako po, Sir Jess, ang panganay sa aming tatlong magkakapatid. Kami po ay lumaki sa piling ng aming irresponsableng ama na si Itay Tinoy. Hindi ko po alam, Sir Jess, kung bakit o kung papaanong bigla na lamang nagbago ang kanyang pag-uugali o nitong si Itay Tinoy. Madalas niya kaming binubugbog at minumura at pinagsasalitaan ng mga hindi magagandang salita, mga salitang hindi dapat nasabihin ng isang ama sa kanyang mga anak palagi, at araw-araw din niyang sinasaktan si Inay Estela, ang aming ina, na kung ugali lamang ang pag-uusapan ay talagang masasabi kong isang napakabuting ina. Sinasaktan niya si Inay, hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa emosyonal. Sa edad ko noong 15 taong gulang, Sir Jess, ay saksing buhay ako at ang aking dalawang kapatid kung papaanong halos araw-araw ay lasing itong si Itay, at pag-uwi niya inihahagis niya sa labas lahat ng mga kaldero at pinggan sa oras na hindi niya magustuhan ang tirang ulam para sa kanya ni Inay. Hindi ko alam kung bakit may mga taong katulad ni Itay, araw-araw ay palaging ganoon ang kanyang ipinakikita sa amin na kanyang pamilya. Ngunit kahit ganooy, hindi siya nakakatanggap ng mga salitang hindi maganda kay Inay. Napilitan na rin maglabada at maglako ng mga gulay itong si Inay upang matustusan lamang ang aming pangangailangan sa araw-araw. Lalo na't kaming tatlo ng mga panahong yon ay kasalukuyan ng nag-aaral. Kulang pa rin at hirap na hirap si Inay na itaguyod niya ang aming pamilya. Hindi kami iniintindi ni Itay. Masayang masaya na siya sa ganoong maling ginagawa. Kung kaya't, Inay, bakit po ganoon si Itay? Bakit po palagi na lamang siyang galit sa atin? At palagi ka po niyang sinasaktan? Naiiyak kong tanong sa aking inang kasalukuyang makikitang nagluluto ng ulam sa aming kusina ng mga oras na yon. Hayaan niyo na lang, Fidel, ang inyong Itay. Hanggat maaari, anak, ay wag na lamang tayong sasagot sa kanya para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Anak, wag na wag kayong magtatanim ng galit sa inyong ama. Ang sagot sa akin noon ni Inay, Inay, ano po kaya kung hindi na po muna ako mag-aaral? Tutulungan ko na lamang po kayo sa paglalako, Inay, para hindi po kayo mahirapan, Inay. Pangungumbinsi ko sa kanya. Ngunit, anak, pilitin niyong mag-aral. Masyadong importante sa isang tao, anak, ang may alam at edukado upang hindi kayo pagtawanan at api-apihin ng ibang tao. Anak, Fidel, huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ito. Kakayanin ko ito, anak, para sa inyo. Maimosyong pagkakasabi ni Inay sa akin noon. Nagpatuloy sa paglipas ang mga araw sa aming buhay, Sir Jess, kapiling ang aming irresponsableng amang si Itay Tinoy. Hanggang sa mas lalo pang lumala ang masamang ugaling ipinakikita sa amin ni Itay. Isang gabi noon, Sir Jess, umuwi siyang lasing na lasing at padabog nitong binuksan ang pintuan ng aming maliit na tahanan. Lumagabak ang pintuan dahilan upang kaming lahat ay magising mula sa aming malalim na pagkakatulog. Nag-aamok ito at paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ni Inay. At pagbungad namin sa kanya, isang malakas na sampal ang kanyang ipinagkaloob kay Inay. Sa liit ni Inay ay nakita ko siyang napasandal
sa aming dingding. Nayari lamang sa pawid. Maliit lamang kasi itong si Inay, Sir Jess. At payat lamang. Maskulados naman at malaking tao itong si Itay Tinoy. Kung kaya't kaawa-awa talaga ang kanyang sinapit sa kamay ng aming mapang-abusong si Itay. At pagkatapos niya itong sampalin, ay nakita ko pang kung papaano niya tiniik si Inay at iniangat niya si Inay habang nakasandal si Inay sa aming dingding. Di ba't sinasabi ko sa iyo, Estela, sa inyong lahat, na lumayas na kayo dito sa aking bahay. Ayoko nang makita ang mga itsura niyo, mga buwasit kayo. Aaminin ko po, Sir Jess, ay nanginginig ang aking buong katawan noon. Hindi dahil sa aking takot kay Itay, kundi dahil sa matinding galit ko sa kanya. Sinaway ko siya at pinigilan. Ngunit katulad ng ginawa niya kay Inay, binigwasan niya ako ng isang malakas na sipa. Tumama yon sa aking sikmura. Namimilipit na ako noon sa tindi ng sakit ng aking tiyan. At para bang gusto ko nang iluwa ang aking mga lamang loob, dahilan upang siya'y pinigilan ng dalawa ko pang mga kapatid na sina Ramon at Manuel. Ngunit walang nagawa ang mga ito nang hinarap sila ni Itay matapos nang bitawan si Inay tig-isang malakas na sampal galing sa makasalanang kamay ng aming mismong ama. Ang kanilang natikmang tumama sa kanilang mga pisngi. Bakit niyo po ginagawa sa amin ito, Itay? Hindi niyo po ba kami mga anak? Bakit ganyan ang turing niyo sa amin, Itay? Bakit ni minsan ay hindi mo ipinakita at ipinaramdam sa amin, lalo na mahal mo kami, lalo na kay Inay, ang pagiging isang mabuting ama? Bakit po, Itay? May diing tanong ko sa kanya, ngunit wala akong pakialam sa inyo. Mga litsugas kayo. Hindi ko kayo anak at wala akong asawa. Kaya lumayas kayong lahat dito ngayon din. Hindi ko kailangan ng mga taong katulad nyo. Layas! At wag na kayong magpapakita pa sa akin. Pwede ba? Dahil lang totoo, Pakinggan nyo. Hindi ko alam kung bakit nagkamali ako ng inyong ina. Ang aking pinili, di sana ako maghihirap kung ang babaeng si Merleta ang pinili ko. Si Merleta na ngayon ay nasa ibang bansa na at marami ng pera. Nasira ang buhay ko dahil sa inyong ina ang aking pinili. Kaya, lumayas kayong lahat, mga buwasit kayo. Revelasyon niya sa aming lahat noon. Nang mismong gabing yun, pinagsisisihan niyang si Inay ang kanyang pinili at pinakasalan. Si Inay at kami na kanyang totoong mga anak ang naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Huwag mong isisi sa amin, Itay, lalo na kay Inay, kung bakit ka naghihirap, Itay. Dahil walang kasalanan si Inay. Ikaw ang may kasalanan. Hindi ka naman siguro pinilit ni Inay na siya ang piliin mo. At saka, nasa sayo din ang dahilan kung bakit ka naghihirap. Araw-araw kang lasing, Itay, ni hindi ka man lang nagtatrabaho. Nagpiling binata ka, Itay. Sayang, Itay, ang laki at kisig ng iyong katawan. Isa kang iresponsable at walang kwentang ama, Itay. Tandaan mo, Itay, huwag mong sisihin si Inay at huwag mo siyang ikukumpara sa ibang babae dahil para sa amin, suwerte siya sa aming buhay. Walang tigil kong pagkakasabi kay Itay kung saan ay hindi ko alam sa aking sarili, Sir Jess, kung papaano ko nabanggit sa kanya ang mga katagang yun. Marahil ay dala ng matinding galit ko sa kanya. Anak, Pidil, pagpasensyahan niyo na lamang ang inyong ama. Dinig kong sabi ni Inay habang nakikita ko siyang parang nahihirapan ng huminga. Pilit naman siyang inaalalayan ng aking dalawang kapatid palabas ng aming tahanan, kung saan ay makikita na sa labas ng aming tahanan ang paisa-isa ng pagdagsaan ng mga taong osisero at osisera, at naiwan kaming magkatapatan ng gigil na gigil at galit na si Itay Tinoy. Nang biglang, isa kang lapastangang anak, inutil ka at walang kwentang tao. Kaya ito ang nararapat sa'yo.
Nang matuto ka, animal ka! Ikinuyom nito ang kanyang kamao at papalapit na sa aking kinatatayuan upang ako ay kanyang gulpihin. Hindi ko na alam pa kung ano ang aking gagawin noon, Sir Jess. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Gusto kong lumaban. Gusto kong lumaban sa kanya upang ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit alam kong mali yun. Kung kaya't hinintay ko na lamang siya na gawin niya kung ano ang gusto niyang gawin sa akin. Ngunit, tama na yan, Tinoy! Lumalabis ka na, Tinoy! Hindi ganyan ang dapat na ipinakikita mo sa iyong mga anak. Ano bang nangyari sa iyo? Ba't ganyan ang pagtuturing mo sa mga anak mo, Tinoy? Ang boses ni Tito Waldo, ang nakatatandang kapatid ni Itay Tinoy, na nasa pinto ang nakabukas. Ng mga sandaling yon at katulad ng aking amang si Itay Tinoy, ay matangkad at malaking tao rin. Itong si Tito Waldo, may hawak itong isang batota sa kanyang kanang kamay at masamang masama ang kanyang tingin. Ipinupukol kay Itay. Kuya Waldo, huwag kang makikialam dito. Problemang pamilya ito. Gusto ko lang naturuan ng leksyon ng batang ito. Lumalaking walang alam at paurong. Sagot sa kanya ni Itay. Ikaw, Tinoy, ikaw. Ikaw ang tumatandang paurong. Wala kang kwentang ama. Isa kang irresponsableng ama, Tinoy. Huwag kang mag-alala dahil dapat lang talaga naiwan ka ng iyong pamilya nang malaman mo kung anong klaseng magulang ka. At saka, Tinoy, hindi ko papayagang saktan mo sa pagkakataong ito ni isa man sa aking mga pamangkin. Ngayon, makikinig ka ba sa akin, Tinoy? O gusto mong tayong dalawa ang magtuos? Sumagot ka, Tinoy. Fidel, iho, lumabas ka ng inyong bahay ngayon din. Marahan kong inihakbang ang aking mga nanginginig na mga paa palabas ng pintuan ng aming bahay habang wala ng palya ang pagbuhos ng aking mga luha dahil namumuo na sa isip ko ang maaaring mangyari. Iiwan na namin si Itay at magiging katulad na kami ng ibang pamilyang wasak ang kanilang pamilya. Bagay na saan ay ayokong mangyari, Sir Jess. Pagkalabas ko ng aming bahay ay nakita kong mabilis na pinunteriya ng mga paa ni Itay ang kinatatayuan ni Tito Waldo. Balak na sana niya itong upakan, ngunit nailagan niyo ni Tito Waldo. Nakailang beses niya itong gustong abutin ng kanyang kamao, ngunit nabigo siya dahil may alam itong si Tito Waldo kung papaano dumipensa pagdating sa pakikipagsuntukan. Dalawang palo ng kanyang hawak na batota ang pasimple niya at kontroladong ipinitik sa tigmagkabilang tuhod ni Itay Tinoy, dahilan upang siya'y mapaluhod sa sahig ng aming tahanan habang kanyang iniinda ang sakit noon. Ano? Gusto mo bang sa ulo mo ihahampas ko ang tubong ito? Ha, Tinoy? Seryosong sabi sa kanya ni Tito Waldo. Hindi sumasagot sa kanya itong si Itay dahil napasubsob na ito sa sahig ng aming tahanan at labis nitong iniinda ang sakit ng kanyang tuhod. Ilang sandali lang ay merong mga dumating na mga tanod. May dala ang mga itong lupid. Tinalian nila si Itay sa kanyang mga kamay at pwersahang ikinulong sa aming barangay hall. Lumapit sa aming kinaroroonan si Tito Waldo at nagwikang, alam kong mahirap ito para sa inyong pamilya. Ayoko rin sanang mangyari ito, Estela. Pero sa tingin ko ay, seryosong sabi sa amin ni Tito Waldo. Ano pong ibig mong sabihin, Kuya Waldo? Tanong sa kanya ni Inay. Kinakailangan nyo ng iwan ang walang hiyang kapatid ko, Estela. Iwan nyo ang baryong ito, maging ang bayang ito. Pumunta kayo sa ibang lugar na meron kayong kakilala o kamag-anak kesa naman sa ganito ang inyong pamilya. Araw-araw kayong sinasaktan ng walang hiyang kapatid ko. Hindi lang pisikal, kundi maging emosyonal. Bukod doon, Estela, ang inaalala ko at labis kong ikinakatakot ay baka gayahin o manahin ng mga anak mo ang maling asal ng kanilang walang kwentang ama. Hindi na healthy ang samahan niyo, Estela, ng aking kapatid. Natatakot akong baka dumating ang araw na kayo ay patayin ng aking kapatid. Estela, tanggapin mo ang perang ito. Tandaan nyo, hindi ito suhol, kundi ang perang ito ay kusang loob kong ibinibigay sa inyo
upang magamit nyo sa bagong mundong pupuntahan nyo. Ang taos sa pusong pagkakasabi sa amin ni Tito Waldo, ramdam naming lahat yon dahil kilala namin itong si Tito Waldo. Kabaliktaran ito ng pag-uugali ni Tay Tinoy. Kung si Tay Tinoy ay masasabi ko talagang irresponsableng ama, itong si Tito Waldo naman ay maalaga at mapagmahal sa kanyang pamilya. Siya rin ang palaging tumutulong sa amin nila inay. Aaminin ko po, Sir Jess, humagulgol kaming lahat ng pag-iyak ng mga sandaling yon. Dahil sa dumating na ang panahong noon ko pa kinakatakutan, ang panahong alam kong hahantong sa ganoon ang lahat na iiwan namin si Itay. Labag man sa loob namin yun, pero yun ang sa tingin namin ay nararapat naming gawin. Tinanggap ni inay ang may kalakihang pirang bigay ni Tito Waldo upang magsimula ng bagong buhay na kami lang at wala na si Itay. Pasensya ka na, Estela, Fidel, Ramon at Manuel. Tandaan nyo, mahalin nyo ang inyong ina at wag na wag nyo siyang bibigyan ng problema. Ipangako nyo rin sa akin kung sakali mang kayo ay malagay sa isang buhay pamilya, ay wag na wag niyong gagayahin at mamanahin ang maling asal ng inyong totoong ama. Mahalin niyo ang inyong pamilya. Makakaasa ba ako sa inyo, mga pamangkin? Sabay-sabay kaming tumango-tango bilang pagsang-ayon kay Tito Waldo. Umiiyak kaming lahat na nagpapasalamat sa kanya pagkatapos naming mag-impake ng aming mga dadalhin. Nang mismong gabing yon ay nilisan namin ang aming tahanang may mga hindi magagandang alaalang na iwan doon, ngunit nag-iwan ng kurot sa aming mga damdamin. Mahal namin si Itay, Sir Jess. Iyon ang totoo. Kahit pa'y naging ganoon siya sa amin at umaasa kaming sana'y hindi pa maging huli ang lahat para sa kanya. Umaasa kaming magbabago siya at malalaman niya ang halaga at importante ng isang buo at masayang pamilya. Nangako naman sa amin si Tito Waldo, siya na ang bahala kay Itay. Inihatid kami ni Tito Waldo gamit ang kanyang sariling pag-aaring bangkang dimotor sa aming mismong bayan na sakop ng Visayas noon. Nagpalipas kami ng oras sa mismong pier ng aming bayan at naghintay na sumapit ang umaga upang sumakay ng barkong bibiyahing Masbate dahil balak ni inay na sa kanyang pinsang buo na si Tita Clara na taga Masbate ay doon na muna kami sa kanila manunuluyan. Ramdam ko at kitang-kita ko, Sir Jess, sa hitsura ni inay ang matinding lungkot na kagaya ng aming mga nararamdaman, kung kaya't niyakap naming tatlong magkakapatid si inay ng buong higpit. Inay, huwag na po kayong malungkot. Malalagpasan din po nating lahat ang mabigat na pagsubok na dinaranas ng ating pamilya ngayon. Hinding-hindi ka po namin pababayaan, inay. Mahal na mahal ka po namin, inay. Sabi ko kay inay upang kahit papaano'y humupa at maibsan ang matinding lungkot na kanyang nararamdaman. Maraming salamat, mga anak. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa biniyayaan niya ako ng tatlong mga anak na marunong magpahalaga at magmahal sa kanilang mga magulang. Salamat, mga anak. Pagputok at pagkalat ng liwanag ay nakita na nga namin ang barkong paparating sa pier. Sumakay kami doon at pagpatak ng 2:00 ng hapon ay bumiyahe kami papuntang Masbate sa mismong bayan kung saan ayon kay inay ay taga roon ang kanyang pinsang si Tita Clara. Wala sa mismong bayan na sakop ng Masbate naninirahan ang kanyang pinsan, kundi sa isang barangay pa sila naninirahan noon. Dinala kami ng bangkang dimotor na aming inarkila sa dalampasigan ng isang baryong kung saan ayon kay Inay Estela ay doon naninirahan ang kanyang pinsan. Maayos kaming tinanggap ng pamilya nila Tita Clara. Mababait sila, Sir Jess. Silang mag-asawa at ang kanilang mga anak. Nagkamustahan silang dalawa at masyado silang nahabag ng kanilang malaman kung ano ang sinapit namin sa aming mismong ama, lalo na kay Inay Estela. Hindi naman kami nagtagal sa kanila.
dahil sa meron pala silang isang maliit na kubo-kubong pag-aari at kanilang sinabi kay inay na kung okay lang ba sa aming doon kami sa nasabing kubong yon maninirahan. Pumayag naman kaagad si inay dahil sa yun naman talaga ang gusto niyang mangyari sa lugar na yun, Sir Jess. Ay talagang masasabi kong nakakapanibago, lalo na't hindi mo kabisado ang lugar at hindi mo kilala ang mga taong naninirahan doon. Ngunit kinakailangan naming bumangon, magsikap para mabuhay. Sa tulong po ni Tita Clara ay paunti-unti kaming nakakabangon. Naglalako ng mga kakanin itong si inay na kagaya ng kanyang ginagawa noong kami ay nasa Visayas, hanggang sa hindi inaasahang isang lalaki na residente mismo ng baryong yon ang hindi inaasahang makikilala ni Inay Stella at magkakaroon ng puwang o parte sa kanyang buhay o maging sa aming magkakapatid. At siya po, Sir Jess, ay si Mang Terso o mas kilala sa kanilang lugar sa pangalang si Kano. At dahil po sa kung titingnan itong si Mang Terso ay parang may lahi itong Amerikano, maputi siya, Sir Jess, kahit pa ang trabaho nito ay ang magkopra at ang manghuli ng isda dahil nga sa ang baryong yon ay malapit sa karagatan at malapit din sa kabundukan, kung kaya't normal na yun ang pangunahing pinagkukunan ng pangangailangan o hanap buhay ng lahat ng mga taga roon. Binata po, Sir Jess, at sulong anak itong si Mang Terso ng kanyang mga namayapang mga magulang, tahimik. At kung titingnan mo ang kanyang hitsuray o panlabas na anyo ay masasabi ko talagang mabuting tao at mabait itong si Mang Terso. Nakilala siya ni inay dahil sa naging isa siya sa kanyang mga suki ng mga kakaning kanyang itinitinda na nang lumaoy na uwi sa pagiging magkaibigan. Marami ng mga usap-usapan na marami ng mga babaeng nagkakagusto kay Mang Terso, hindi lamang mga babae sa kanilang baryo o maging mga babaeng nasa kabilang baryo ang nagnanais na makuha ang loob at maging kabiyak itong si Mang Terso. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang kanyang niligawan. Pihikan itong si Mang Terso na parang maingat ito sa isang babae bago niya ito ligawan at maging kabiyak, dahilan upang umabot na siya sa edad na 41. Sa paglipas ng mga araw ay kapansin-pansin talagang tila lumalalim na ang kanilang pagiging magkaibigan. Napapansin din naming nagiging masaya na itong si inay, lalo na't pag minsan ay nakikita naming kasama niya pag-uwi sa aming tahanan si Mang Terso. Lahat ng mga tao sa baryong yon ay silang dalawa ang palaging paksa ng kanilang usap-usapan. Kesyo, bulag daw at tanga itong si Mang Terso dahil sa siya ay nahumaling sa isang babaeng may asawa at mga anak na. Nakarating yon sa pandinig ni inay, kung kaya't lumaylo siya at iniwasan na niyang makipagkwentuhan kay Mang Terso. Ngunit sa ginawa niyang yon ay mas lalo pang dumidikit sa kanya itong si Mang Terso. Mga kaganapan o sitwasyong makikita mo lamang, Sir Jess, sa dalawang taong may lihim na nararamdaman at pagmamahal sa isa't isa, hanggang sa hindi na nga nakatiis pa itong si Mang Terso. Nagtapat na nga siya kay inay sa mismong aming tinitirhan kagaya ng inaasahan. Tinanggihan siya ni inay at sinabi sa kanya ni inay ang lahat ng dahilan kung bakit hindi sila pwedeng maging sila ni Mang Terso. Dahil sa una, binatang matanda itong si Mang Terso at si inay ay may dating asawa at meron pang mga anak. Hindi babagay sa kanya ang isang babaeng katulad ni inay. At pangatlo ay kami ang kanyang inaalala. Natatakot siyang muling masaktan at masira ang aming buhay. Ngunit hindi nagpapigil itong si Mang Terso. Sinabi niya kay inay ang mga katagang, "Mahal kita, Stella, at hindi sa akin isyo ang lahat ng mga dahilang sinasabi mong yan. Nakahanda akong tanggapin
at nauunawaan ko ang inyong nakaraan. At ipinapangako ko sa iyong mamahalin ko at ituturing kong totoong mga anak. Ang tatlong mga anak mo, isa lang ang hinihiling ko sa iyo, Estela. Tanggapin mo sana ako dyan sa puso mo at hayaan mo akong patunayan ko sa iyo. Totoong lahat ng mga sinasabi ko sa iyo, Estela. Sa mga sinabing yun ni Mang Terso, kay inay, ay tuluyan na nga bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa katotohanang mahal na rin niya itong si Mang Terso, na kahit pa sinong babae ang kanyang ligaway ay talagang mapapa-oo ni Mang Terso. Wala na nga siyang nagawa pa ng mga oras na yon kundi ang tanggapin ang pagmamahal ni Mang Terso. Samantalang kami noon ay hindi rin maiwasang mag-alala sa naging desisyon ng aming ina, dahil sa ang aming iniisip noon ay baka kagaya ni Itay ay magbago rin itong si Mang Terso, na baka magsawa rin siya sa amin, lalo na kay inay. Higit sa lahat ay baka saktan niya si inay. Nilisan namin, Sir Jess, ang aming tinitirhang bahay na pag-aari nila Tita Clara, at kami ay dinala ni Mang Terso, na nooy tinawag na naming si Itay Terso sa kanyang sariling pag-aaring tahanan na nakapwesto sa paanan ng bundok, nakabukod o malayo sa maraming mga kabahayan. Medyo malaki at malawak ang bahay ni Itay Terso. Gawa ito sa matibay na tinistis na kahoy ang dingding, ganoon din ang sahig, at meron itong malawak na bakuran. Doon ko napagtantong ito palang si Itay Terso ay merong mga alagang panabong, mga palahi, at meron din siyang pag-aaring palayan at lupain sa bundok na kanyang binana sa kanyang yumaong mga magulang. Mga anak, ito na yung inyong magiging tahanan magmula ngayon. At wag na wag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat makapagtapos lamang kayo sa inyong pag-aaral. Uwi ka niya at pangako sa aming magkakapatid na siya namang kanyang tinupad. Ang pagsasama, Sir Jess, ni na Itay Terso at Inay Estela ay binigyan ng maling interpretasyon ng ilan sa mga tao sa kanilang baryo. Meron kaming mga naririnig na mga chismis na ginagamit lamang ni Inay itong si Itay Terso upang isalba sa kahirapan ng aming pamilya, at kung ano-ano pang mga hindi magandang mga salitang inilalabas ng kanilang mga makasalanang bibig at pag-iisip. Nakarating yon kay Inay at maging kay Itay Terso. Subalit ayon kay Itay Terso, Estela, mga anak, ang mga hindi magagandang salitang inyong naririnig sa ating mga kabaryo ay wag na wag niyong papansinin. Hindi sila ang sisira sa ating pamilya. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan ay nakita naming pinatunayan nga ni Itay Terso sa amin, lalo na kay Inay, ang kanyang pangako. Minahal niya si Inay, iningatan at kanyang inalagaan. Ganoon din sa amin, Sir Jess. Maalaga siya, mabait, mapagmahal na tao, at masasabi ko talagang isa siyang huwarang ama. Napansin ko rin maging sa aming mga alagang hayop, lalong-lalo na sa kanyang mga panabong, ay hindi ko siya nakikitang winawalang hiya niya ang kanyang mga panabong. Sa halip ay pagminsan ay nakikita ko siyang kinakausap niya na animoy, tao, ang kanyang mga panabong. Dahil sa noong mga panahong yun, Sir Jess, ayon ang bisyong meron itong si Itay Terso ang mag-alaga ng mga panabong at magsabong. Bukod doon, Sir Jess, ang kanilang baryo noon ay karamihan sa mga kalalakihan doon ay mga sabungero. Hindi man sila, Sir Jess, biniyayaan ng anak ni Inay Estela, ngunit kailan may hindi nagbago ang pag-uugali nitong si Itay Terso kay Inay at maging sa amin. Ibang-iba siya, Sir Jess, kung ikukumpara sa aming totoong ama. Busog na busog kami sa mga payo at mga pangaral sa kanya, bagay
nakalimitang ugali ng isang mabuting ama. Naging masaya ang aming buhay noon sa piling ni Itay Tirso. Isang araw noon, Sir Jess, ang araw kung saan ay nataong araw ng anihan ng mga palay. Katulong kaming tatlong magkakapatid ni Itay Tirso na mag-aani ng aming sariling mga palay. Abalang-abala kaming lahat, Sir Jess, sa aming mga ginagawa at nang akmang hahawiin ko na sana ang palay upang sana ito'y putulin. At nagkataong ako ay medyo nakahiwalay o may ilang distansya ako noon, Sir Jess, kina Itay Tirso at sa aking dalawang kapatid. Nang bigla na lamang merong lumipad sa ilalim ng palayan sa mismong harapan ko. Malakas ang pagpapagaspas ng kanyang pakpak at lumipad ito papalayo sa akin patungo sa kabilang bahaging palayan. Masyado akong nagulat, Sir Jess, at hindi ko yun masyado na aninag kung anong klaseng hayop ba yun. Ngunit ang laki nooy, kasing laki lamang ng isang manok panabong. Kulay pula ang kanyang balahibo at ang kanyang pakpak ay merong halong kulay itim. At sa lakas ng pagaspas na inililikha ng kanyang mga pakpak ay rinig na rinig yon nila Itay at ng aking dalawang kapatid, kung kaya't sila ay nagtatakang tumakbo papalapit sa aking pinaroroonan. Anong klaseng hayop yun, anak? At saan ba nanggaling yun? Nagtatakang tanong sa akin ni Itay Tirso nang sila'y tuluyan na nga makalapit sa aking kinatatayuan. Napuputal ko namang sinabi sa kanila ang tungkol sa hayop na yon at sinabi ko kay Itay ang aking hinalang parang isang tandang o isang pulang manok panabong. Yung nakita kong bigla na lamang lumipad palayo sa aking pinapwepestuhan. Nagtaka si Itay nang sabihin ko yun sa kanya, kung kaya't, "Ganoon ba, anak Fidel? Saan, anak? Saang parte nang galing yung nakita mong yon?" Tanong sa akin ni Itay. Dito po, Itay, sa ilalim ng palay na ito. Nabitiya ko pong dito po siya nang galing. Sagot ko sa kanya sabay turo ko sa palay na dapat sana'y nooy aking puputulin. Hinawi niya ito at sinilip namin ang ilalim ng palayan. Wala naman kaming nakitang kakaiba doon, kundi ang mga kumpol na mga tuyong dahon ng mga palay. "Malakas ang tunog ko, mga anak. Naisa yung mayahing panabong. Yung nakita mong yon." Sabit ni Itay, samantalang ang aking dalawang kapatid ay tinatahak na nila ang direksyon kung saan ko nakitang bumaba ang nasabing manok na yon. Matapos nitong lumipad ng mataas, nagbabaka sakali sila doon na baka naroon pa yon at makikita nila yun doon. Subalit wala, nabigo sila. Nakita ko namang hinawakan ni Itay ang mga kumpol na mga tuyong dahon ng palay sa ilalim ng palayan kung saan doon ko nakitang nanggaling ang tandang o mayahing panabong na yun. Ikinalat ni Itay ang mga nasabing tuyong dahon at doon ay parehong nanlaki ang aming mga mata ni Itay Tirso dahil sa matapos niyong alisin o ikalat ang nasabing mga tuyong dahon ng mga palay na yun ay lumaltad sa aming paningin at isang itlog. Isa itong itlog na parang galing sa isang inahin. "Anak, Fidel, tawagin mo na ang dalawang kapatid mo. Ipagpabukas na lamang natin ang pag-aani ng mga palay na ito. At baka iniingkanto tayo dito sa palayan. Dahil anak, paano nagkaroon ng itlog ang isang tandang dito sa ilalim ng palayan? Tayo na, anak, talihan mo." Mabilis kong sinunod si Itay. Tinawag ko ang aking dalawang kapatid at ng mismong araw na yon ay magkakasama na nga kaming umuwi sa aming mismong bahay. Pagkarating sa aming bahay ay nakita ko si Itay na mariin niyang tinitingnan ang nasabing itlog na yon. Kanya pa itong kinakalog-kalog at sinisipat. "Itay, ano po bang balak niyo dyan sa itlog na yan?" Tanong sa kanya ng aming bunsong kapatid na si Manuel. "Isasama ko ito, anak, sa isang inahin nating mayroong mga itlog. Tamang-tama. At baka sakaling ito ay mapisa. Sayang naman kasi, anak, kung ito ating lalagain, di ba?" Sagot ni Itay sa amin. Yun na nga ang kanyang ginawa. Inilagay niya ito sa loob.
sa loob ng mismong pugaran ng aming alagang inahing merong 7 itlog. Sa unay, nakita pa naming pilit itong inaalis. Inilalayo ng inahin sa kanyang mga itlog. Ngunit kalaunay, isinama na rin niya ito sa 7 itlog na kanyang nililimliman. Natuwa si Itay, maging kaming lahat, kung ano ang magiging kulay o klase ng manok ang magiging kalalabsan noon sa oras na ito ay mapisana. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa paisa-isa na nga naming nakikitang napipisana ang mga itlog na yon. Kasama na nga doon ang itlog na aming nakuha at nakita sa ilalim ng palayan. 8 sisiw ang araw-araw naming nakikitang palaging nakabuntot sa aming alagang inahin, at sa kanilang 8 ay merong 1 sisiw na may balahibong kapareho ng isang malagintong sisiw. Hindi pa ito tiyak dahil sa ito'y hindi pa nakakapaglugon ng kanyang mga balahibo. Dahil sa ito nga'y sisiw pa lang. Subalit, malakas talaga ang kutob na Itay na ang namumukod tanging sisiw na yon ang nagmula sa itlog na aming nakita sa ilalim ng palayan. Mabilis namin itong hinuli. At pagkatapos ay ito'y ikinulong na Itay nang ito'y isa ng sulog o yung walay na ito sa kanyang ina. Inalagaan naming magkakapatid yon. May napapansin lamang kami sa manok na yon dahil sa parang ang bilis nitong lumaki. Mabilis rin itong nagpalit ng kanyang mga balahibo at doon namin napagtantong hindi pala ito katulad ng aming inaasahan. Hindi ito katulad ng tandang na aking nakitang bigla na lamang lumipad palayo sa aking harapan. Hindi ito mayahing panabong, kundi isa pala itong malaginto o isang gold. Sa bawat paglipas ng mga araw ay marami pa kaming mga nasasaksihang mga kakaiba sa aming alagang manok na yon, hanggang sa ito'y maging isa na ngang tandang ay kapansin-pansin talagang ang kanyang mga paa ay hindi pareho ang kulay dahil wala itong kaliskis. Bukod pa doon, Sir Jess, ay magkaiba ang kulay ng kanyang mga paa. Kulay itim ang kulay ng kanyang kaliwang paa, samantala ang kanyang kanang paa ay kulay dilaw. Mas lalo pang nagtaka si Itay dahil sa meron pa kaming napansin na isang pirasong maliit na gintong kaliskis na nakadikit sa kanyang parting dibdib. Kumikintab ito, Sir Jess, at sa kanyang tigmagkabilang pakpak naman ay ganoon din. Meron din kaming nakitang tig-isang pirasong medyo nakausling, maliit na tahid na katulad ng kanyang kaliskis sa kanyang parting dibdib. Kumikintab rin ito, Sir Jess, kakulay ng kanyang balahibong kulay ginto. Maliban doon ay ang kanyang kaisa-isahan at namumukod tanging mahabang buntot ay nakaturo sa kanyang parting unahan o sa kanyang uluhan. At kung ang kulay ng kanyang balahibo ay purong ginto, naiiba ang kulay ng kanyang mahabang buntot na nakaturo sa kanyang uluhan dahil hindi ito kulay ginto, kundi ito ay kulay puti. At kung ito'y ilalarawan ayon kay Itay, ay isa itong payungan dahil sa kanyang nakaturong mahabang buntot sa kanyang uluhan at ang kanyang mga paay. Kung tawagin naman ng mga magsasabong ay sota dahil sa magkaiba ang kulay ng kanyang tigmagkabilang paa, bagay na bihirang makita sa ibang uri o lahi ng mga panabong. Higit sa lahat ay isa itong sinyalado, mataas na uri o klase ng manok panabong. Purong gold na manok panabong ito dahil sa maraming klase ang gold na panabong. Subalit ang iba'y merong ibang halong kulay ang kanilang mga balahibo dahil sa nalahian ng ibang uri ng panabong. Ngunit ang aming malagintong manok na yon ay isa itong purong gold na panabong.
Hindi lamang doon nagtatapos ang lahat, Sir Jess, ng mga kakaiba sa nasabing manok na yon, dahil sa ang kanyang palong nang tumuboy. Kakaiba ang hugis nito, hindi pangkaraniwan, dahil sa ito'y kahugis ng sa korona ng isang hari, at ang pinakang huli sa lahat ay ang kanyang mga matay, katulad ng mata ng isang ahas na parang katulad sa mata ng kobra. Dahil sa mga kakaibang katangiang yon ng aming malagintong manok, ay napawi ka itong si Itay Terso sa kanyang, "Diyos ko, anong klaseng manok ba ito? Sa tanang buhay ko ay ngayon pa lamang ako nakakita ng gantong klaseng manok." Wika niya habang hawak ng kanyang dalawang kamay ang nasabing gold. Bakit niyo po nasabi yan, Tay?" Nagtatakang pagkakatanong ko naman sa kanya. "Dahil anak, Fidel, lahat na ata ng mga hindi pangkaraniwang makikita sa isang manok panabong ay nasa kanya na. Tadtad siya ng mga sinyal sa kanyang katawan. At saka anak, mga anak, tingnan nyo, sa lahat ng mga alagang panabong natin dito ay namumukod tangi itong kalmado lang. Hindi ito malikot na kagaya ng iba sa ating mga panabong rito. Bilang lang kung ihakbang niya ang kanyang mga paa sa lupa at parang pinakikiramdaman niya ang paligid, mga anak." Uwi ka pa ni Itay habang nooy makikita na ang aming malagintong panabong na nakatayong brusko sa lupa. Tama nga si Itay, dahil sa maingat ito sa kanyang bawat pagkilos. Isa talaga itong mataas na uri ng panabong. Kung ito'y titingnan, nakakaagaw pansin talaga ang kanyang tindig. Lalong-lalo na nga ang kanyang balahibong kumikinang sa tuwing dumadampi sa kanyang balahibo ang sikat ng araw. Akala namin noon, Sir Jess, ayun na ang lahat. Ang lahat ng mga hindi pangkaraniwang merong taglay ang aming malagintong panabong. Subalit, hindi namin inaasahang meron pa pala. At yun ay napansin naming lahat nung minsang tumilaok ito ng mga 2:00 ng madaling araw habang ito'y nakapatong sa kanyang hapunan, sapagkat ang pagtilaok nito'y ay napakatinis at matagal maupos. Bukod doon ay walang ni isa man sa mga iba pa naming mga panabong ang sumasabay o sumusunod sa kanyang pagtilaok na yon. Taliwas yon, Sir Jess, sa aming nakasanayan noong wala pa sa aming buhay ang aming malagintong yon, dahil sa tuwing tumitilaok ng mga 2:00 ng madaling araw ang isa sa aming mga panabong, ay sinusundan kaagad ito ng iba pa sa pagtilaok. Ngunit nooy nagmistula itong hari sa lahat ng aming mga panabong. At heto pa, pag ito'y tumilaok ay paniguradong kinaumagahan ay may magaganap na sabong sa aming baryo o maging sa ibang baryo. Hindi talaga mawala-wala sa isip namin nila Itay at maging kay Inay Estela ang kaibahan ng aming malagintong panabong na yon, dahil doon ay mas lalo pa itong pinagtuunan ng pansin ni Itay. Iginawa niya ito ng kanyang nakabukod na kulungan upang hindi ito malantad sa lahat ng mga taong sinumang pumunta sa aming bahay. Pag minsan kasi ay may mga kaibigan itong si Itay na sinasadya siya sa aming bahay. Sa labas pa lang ng aming bakuran ay tinatawag na siya ng mga ito upang siya'y isama sa mga sabungan, dahil ng mga panahong yon ay talagang talamak ang sabong sa aming bayan sa ang panigman na sakop ng Masbate. At isa na nga doon sa naimpluwensyahan ay si Itay Terso. Minana niya sa kanyang yumaong ama ang pagiging isang sabongero, at sa bawat bayan noon ay merong mga magsasabong na namamayagpag ang pangalan o nagiging maingay ang kanilang mga pangalan dahil sa palaging nananalo ang kanilang mga panabong. At usap-usapan noon na sila yung mga sabongerong mayayaman o may sinasabi sa buhay. Bukod kasi sa matataas na uri ang kanilang mga panabong,
ay kargadong-kargado pa ang mga ito ng mga mamahaling turok at bitamina. Idagdag pa ang mga kumakalat na tsismis sa amin noon na ang mga kinatatakutang mga magsasabong noon sa bawat bayan ng Masbate ay may mga tangang kargada o mutya sa kanilang mga katawan. Isa na nga sa kanila ay ang aming kababayang si Mang Rupeno. Isa itong alkalde sa aming bayan noon. Kung pera lamang ang pag-uusapan, ay di hamak na mas marami itong pera kaysa sa ibang alkalde sa aming bayan dahil sa ang kanyang mga anak at asaway kasalukuyang nooy nasa ibang bansa nagtatrabaho. Kung kaya't sunod sa bisyo itong si Mang Rupeno at matunog ang kanyang pangalang, meron itong mutya at ang mutyang yon ay galing sa itlog ng hantik. Dinig ko pa noon kay Itay na bawat panabong na nakakabangga ng kanyang mga panabong, oras na tamaan ng tari sa katawan ay sunod-sunod na itong pinupupog ng saksak ng kanyang dalang tari. Hindi ito titigil hanggat hindi nawawala ng buhay ang kanyang makakabangga. Ganoon Sir Jess, kabisa at kalakas ang mutya at ang mga panabong nitong si Mang Rupeno. Kaya naman, hindi iwasan na siya ni Itay Terso. Sa oras na kanilang mabalitaang nasa sabungan itong si Mang Rupeno, dahil sa oras na umangat ang kanyang kamay at meron siyang itinuro na isang sabungerong may dalang panabong, ay hindi siya maaaring hindian dahil ibig sabihin lamang noon Sir Jess, ang panabong mo na iyong daladala ay siyang gusto niyang ibangga sa kanyang panabong. Wala ring sino man ang nagtatagumpay na sumpain ang kanyang mga panabong, lalo na nga ang kanyang karagadang mutya. Katunayan po Sir Jess, ay halos 7 panabong na ni Itay Terso ang kinatay ng mga panabong ni Mang Rupeno, kabilang si Itay sa naging biktima ng bagsik ni Mang Rupeno sa larangan ng sabong. Ganoon kaingay at pinag-uusapan ng lahat ng mga sabongero sa aming baryo at maging sa iba pang bayan ang pangalan ni Mang Rupeno. 2:00 ng madaling araw Sir Jess nang kami ay magising dahil sa biglaang pagtilaok ng aming malagintong panabong. Napakalaki ng kanyang boses at napakatinis, matagal maupos at halos 2 o 3 oras pa ang lilipas bago sunod-sunod na nagsipagtilaukan ang iba pa sa aming mga panabong. Pagpatak ng 7:30 ng umagay, narinig naming may tumatawag kay Itay Terso sa labas ng aming bakuran at sila ay ang kanyang 2 kaibigang sina Mang Octavo at si Mang Clarito. Tinatawag nila si Itay dahil sa siya'y inaaya ng mga itong pumuntang sabungan sa kabilang baryo kung saan ay ayon pa kay Mang Octavo, naghihintay na roon ang kanilang kababayang tanyag na magsasabong na si Mang Rupeno. Mabilis silang pinapasok ni Itay sa loob ng aming bakuran. Pagkapasok nila iginala agad nila ang kanilang paningin sa aming mga nakataling panabong at umagaw kaagad sa kanilang atensyon ang nooy hari at bruskong nakatayong si Malaginto. Yun na po kasi Sir Jess ang tawag namin sa aming alagang gold. Nagtaka at namangha ang mga ito sa kanya. Kung kaya't, Paring Kano, saan galing at kaninong palahi ba yung gold na yan? Ang bagsik at ang astig pa rin ang kanyang postura. Masyadong nakakamangha pare. Hindi ko alam na meron ka palang panabong na isang gold dito. Ang tanong ni Mang Octavo kay Itay. Siya nga Paring Kano, at parang tad-tad ito pa rin ng mga senyal sa kanyang katawan. Isa itong mataas na ori ng panabong Paring Kano. Ang dagdag namang pagkakasabi ni Mang Clarito habang hawak niya at sinusuri ang aming malagintong panabong. Matagal na yan sa akin mga pare. Kaya lang hindi ko lang yan sinasabak sa salpukan dahil bala ko kasing padamihin ang lahi niyan. Sagot sa kanya ni Itay. Teka lang Paring Kano, bakit hindi ito ang ating dalhin sa sabungan ngayon?
sa kabilang baryo. Natitiyak kong magpapanalo ito, paring Kano. Sambit pang muli ni Mang Clarito kay Itay. Pagkatapos ng sabihin yon, ay nasaksihan nilang lahat kung papaanong sunod-sunod na iwinawalis o ipinapaypay ng aming malagintong panabong ang kanyang buntot sa hangin, kung saan ay isa pa yon sa mga sinaunang pamahiin ng mga sinaunang sabungero na kapag kayon ay nakita mo sa iyong panabong ay siguradong ito ay magpapanalo at kinakailangan ng isabong idagdag pa ang kanyang ginagawang sunod-sunod na pagtilaok, kung kaya't Pareng Kano, dalhin na natin sa sabungan itong group na panabong mo ngayon. Siswertehin tayo ngayon, pareng Kano. Ang muli pang sabi sa kanya ni Mang Octavo. Nagdadalawang isip pa noong una itong si Itay, ngunit dahil sa malakas talaga ang kanyang kutob na may kakaiba, na merong kakaiba sa aming malagintong panabong, kung kaya't kalaunay. Ama, sige mga pare. Total ay gusto ko rin masubukan ang galing ng panabong na ito. Hindi ko alam pare kung bakit, pero talagang nahihiwagaan ako sa panabong na ito. Sagot ni Itay, kung saan ay makikita na siyang maingat na niyang hawak ang aming malagintong panabong. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang kalakas ang kanyang kutob na mananalo sa araw na yon ang aming malagintong panabong. Mga anak, sasama ba kayo sa sabungan? Teka, anong araw nga pala ngayon? Linggo. Sasama ba kayo mga anak? Tanong sa amin ni Itay. Mabilis naman kaming sumang-ayong tatlo sa kanya dahil sa gusto rin naming masaksihan kung papaanong makipagbakbakan ang aming alagang malaginto, at kagaya ng kinaugalian nitong si Itay Terso na palagi naming nakikita sa kanya tuwing siya'y pumupuntang sabungan, ay maayos siyang nagpaalam at humingi ng permiso kay Inay na pupunta kaming sabungan. Hindi naman doon tumutol si Inay. Maingat na nga naming inilagay sa loob ng aming bayong ang aming malagintong panabong. Kalmadong-kalmado lamang ito, Sir Jess. Hindi ito kagaya ng ibang mga panabong ni Itay na nagpupumiglas sa tuwing kanyang inilalagay sa loob ng bayong, at ng mismong mga oras na yon ay magkakasama na nga kaming anim na naglakbay papuntang kabilang baryo. Isang hiraw na panabong ang nooy dala ni Mang Octabong nakalagay sa loob ng kanyang bayong, at isa namang dalusapi ang kay Mang Clarito. Dumaan kami sa paanan ng bundok bago tuluyang nakarating sa kabilang baryo. Sa daan pa lamang ay rinig na namin ang mga usap-usapan ng mga tao tungkol kay Mang Rufino. Sinasabi ng mga itong panigurado na ang tagumpay ng kanyang dalang panabong. Ganoon kasikat ang pangalan ni Mang Rufino ng mga panahong iyon. Kalmado lamang noon si Itay, at talagang mahahalatang malaki ang kanyang tiwala sa aming dalang malagintong panabong. Dumaan muna kami sa bahay ng isang kakilala at kaibigan na Itay na nasa mismong baryong yon. Isa rin itong magsasabong, at siya ay si Mang Rudy, upang siya'y makasama sa kanilang sabungan. At pagkarating sa kanilang tahanan ay katulad nila Mang Clarito at Mang Octavo ay masyado rin itong humanga nang makita niya ang aming malagintong panabong. Halos talagang lumuwa na ang kanyang dalawang malalaking mga mata. Sabay wikang, "Grabe, pareng Kano. Hindi ko talaga akalaing may gantong klaseng panabong ka pala. Panalo na ito, pareng Kano. Nasisiguro ko na yan. Kaya lang pare, baka ito ay makursunadahan ni Rufino. Masasayang ata pare, ang ganda, hikas at kakaibang wangis ng panabong mong ito." Ang nag-aalalang pagkakasabi ni Mang Rudy kina Itay. Subalit, hindi ko alam mga pare kung bakit hindi ako nakakaramdam ng takot ngayon sa kung ano man ang dalang panabong ni Rufino ngayon. Taliwas ng mga nararamdaman ko noong marinig ko lamang ang pangalan niya pinagpapawisan na ako na baka makita niya ako at makursunadahan niya ang aking panabong. Ngayon mga pare ay parang gusto ko pa siyang makita sa sabungan.
at sabihin sa kanyang itong aming malagintong panabong ang gusto kong ibangga alinman sa mga panabong niya. Mahabang pagkakasabi ni Itay sa kanila. Kung ganoon mga pare, atin munang ubusin itong ating mga hinihigop na kape at somang gawa sa balinghoy. Pagkatapos ay pumunta na agad tayo sa aming sabungan. Tamang-tama, nakaredy na itong aking mayahing panabong. Dinig naming wika sa amin ni Mang Rodi. Pagkatapos nooy nagpatuloy na nga kami sa aming pinakang pakay sa baryong yon. At pagkarating namin sa naturang sabungay, nakita naming marami ng mga nagsisisiksikang mga tao sa labas ng sabungan, mga meron, mamumusta at mga magsasabong. Mga nakalabas na sa kanilang mga bayong ang kanilang mga panabong, kung kaya't yun na rin ang ginawa nila Itay. Isa-isa na nga nilang maingat na inilalabas sa kanilang mga bayong ang kanilang mga panabong. Ilang sandali pa nakita naming nakataas na ang kanang kamay ng isang lalaking maedad na nasa loob ng sabungan katabi ng sentensyador at dalawa pa sa kanyang mga alalay. Nakaturo ang kanyang daliri sa iisang direksyon, sa direksyon ng kinatatayuan ni Itay Tirso, kung saan ay makikita na si Itay noong hawak-hawak na niya at hinihimas ang aming malagintong nagmistulang. Pinaliguan ng isang buting mantika ang kanyang buong katawan dahil sa ito'y sadyang kumikintab, Sir Jess. Hindi lamang yon, magmula nang inilabas ni Itay Tirso ang aming malagintong panabong sa loob ng aming bayong at lumantad yon sa lahat ng mga taong naroon, ay nag-umpisa nang magputakan ang lahat ng mga manok panabong sa naturang sabungan, dahilan upang makikita na ang lahat ng mga taong mamumustaman o mga magsasabong na halos nakaawang na ang kanilang mga bibig sa matinding pagkamangha sa aming dalang panabong. Pareng ka no? Nako, mukhang nakurosnadahan na nga ni Ropeno yang iyong malagintong yan. Hindi ka ba pare nakakaramdam ng takot? Uwi ka sa kanya ng kanyang kaibigang si Mang Octavo. Hindi pare, ewan ko ba? Pare, parang sinasabi ng isip kong patarian ko na ngayon din itong aming malaginto, sagot ni Itay sa kanya, hanggang sa nakita na nga nilang papalapit na sa kanilang kinaroroonan si Mang Rupino. Hawak nito ang kanyang panabong na isa ring bruskong malaginto, at iyon ang makakabangga ng aming malagintong panabong. At ang kaibahan nga lang ng kanyang gold na panabong na yon ay may halong pagkamalatuba, pinaghalong balahibo ng isang gold at panabong na isang malatuba. At nang tuluyan na nga itong makalapit sa kanya, nagawi ka itong si Mang Rupino kay Itay nang, Ama kano, hindi ko alam kung bakit ikaw o ang iyong nakakahangang gold na panabong na ito ang aking nakurosnadahan. Isang panabong natadtad ng sinyal sa kanyang katawan at merong nakakamanghang taas at laki at palong na kagaya ng sa korona ng isang hari. Ganoon pa man, tuloy ang laban kano. Ano kano, maaari mo na bang patarian niyang panabong mo? Wika ng aming kababayang si Mang Rupino kay Itay. Ano pa nga bang magagawa ko, Rupeno, kundi ang pagbigyan ka? Sagot sa kanya ni Itay, samantalang hindi pa rin maalis-alis ang paningin ni Mang Rupino sa aming malagintong panabong, hanggang sa lumapit na nga sa aming kinatatayuan itong si Mang Iko. Isa itong magtatari at kumpare ni Mang Rudy. Manghang-mangha ito sa paa ng aming malaginto, dahil nga sa magkaiba ang kulay ng kanyang mga paa. Bukod pa doon ay wala itong kaliskis. Naglikha ng bulung-bulungan sa paligid ng sabungan ang ginawa ng dalawang magtatari sa tig-isang mga panabong na kanilang tinatarian. Nakita pa naming merong dinudukot itong si Mang Rupino sa kanyang kaliwang malalim na bulsa ng kanyang suot na pantalong uso noong mga panahong yon, na parang may isang bagay siyang hinihimas sa loob ng kanyang bulsa. Marahil ayun na nga ang kanyang mutyang itlog ng hantik. Si Itay naman, si Itay ang magbibitaw ng aming panabong
dahil simulat sa pool ay hindi niya ipinagkakatiwala sa iba ang aming mga panabong, lalong-lalo na nga sa aming panabong na isang malaginto. Si Mang Rupino naman ang siyang magbibitaw sa kanyang isa ring malagintong panabong. Parehong matangkan at magkasing laki lamang ang dalawang panabong, ngunit nakalalamang sa postura itong aming panabong na isang malaginto, lalo na ang kanyang kumikintab na mga balahibo at ang kanyang nag-iisang mahabang buntot na kulay puti at nakaturo sa kanyang parting uluhan, taliwas noong mga naunang paghaharap nila Itay at Mang Rupino. Kung nooy, higit na mas marami sa mga mamumusta ang nagtiwala sa kanyang panabong, ng tagpong yon ay higit na mas marami ang umasa at pumusta sa aming malaginto, kung saan ay makikita na itong gwapong-gwapo at hari ng sabungan. Ng mga oras na yon, nang siya'y makargahan na ng tari ni Mang Iko, at pagkatapos ay pinagharap na nga sila ng sentensyador sa gitnang bahagi ng sabungang may nakabibinging bulong-bulungan. "Pagitaan mo sana ako ng isang magandang laban ngayon, kano? Gamit ang iyong kakaibang panabong na yan, isang malagintong kamangha-mangha ang postura, laban sa aking panabong na isa ring malaginto." Wika ni Mang Rupino kay Itay nang silang dalawa ay tuluyan na nga magkaharap sa gitnang bahagi ng sabungan. "Sa tingin ko, Rupino, ayun ang mangyayari at masasaksihan ng lahat ngayon," sagot sa kanya ni Itay. Pagkatapos ay magkasabay na nga nilang pinagharap ang dalawang panabong, dahilan upang kaming magkakapatid ay nag-umpisa na nga rumigondon sa tindi ng kaba at pag-aalala para sa aming panabong na isang malaginto. Normal yun, Sir Jess, dahil inalagaan namin yon at hindi kailanman sinalbahe. Nasa ganoon na kaming sitwasyon nang makita naming magkasabay na nga nilang inilapag sa sahig ng sabungan ang kanilang mga hawak na panabong. Pareho ring magkasabay na dumistansya palayo sa dalawang panabong, sina Itay at si Mang Rupino. At ang nakapagtataka lamang na hindi ugali na masasaksihan sa almang sabungan, dahil, Sir Jess, dahil pagkalapat ng mga paa ng aming malaginto sa sahig ng sabungay, siya namang bigla ang pagputakan at pagtilaok ng lahat ng mga manok panabong sa labas ng sabungan. Nag-iingay ang mga ito at pilit na nagpupumiglas sa kamay ng kani-kanilang mga amo, samantalang makikitang kalmadong-kalmado lamang at bruskong nakatayo ang aming malaginto sa gitnang bahagi ng sabungan. Nakikiramdam ito at parang binabasa niya ang Roy, malagintong panabong ni Mang Rupino, kung saan ay makikita na itong nakaposturang parang naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Hindi gumagalaw ang aming malagintong panabong, maging ang kanyang mga paay ni hindi nito inihahambang. Nananatili lamang ito sa kanyang pinatatayuan. Larawan na noon ang lahat ng mga tao sa nasabing sabungan, maging ang mga kaibigan na Itay, lalo na itong si Mang Rupino. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kakaibang taktikang ipinakikita ng aming malaginto na parang sinasabi ng kanyang hitsura o ng hitsura ni Mang Rupino. Noon lamang siya nakakita ng ganoong idea o paraan ng isang uri ng panabong. Si Itay May, ganoon din ang mababanaag sa kanyang hitsura nang bigla na lamang umarangkada ng pag-atake papalapit sa aming malaginto. Ang malagintong panabong ni Mang Rupino, napakabilis nito, Sir Jess. Iniangat nito ang kanyang karkadang tari at pinuntirya ang aming malagintong nooy. Naghihintay lamang sa kanya. Pagpalo niya'y dumaplis yun sa katawan ng aming panabong. Mabilis na pumihit pakaliwa ang aming malaginto. Pagpagsak ng malaginto ni Mang Rupino'y binigwasan niya ito ng isang malakas na palo ng aming panabong. Na malaginto, tumama yun sa kanyang parting hita, dahilan upang ito'y dumistansya palayo sa aming malaginto. Pagtayo nito'y paika-ika na ito
Grabe ang pagtataka. Ang nooy makikita sa itsura ni Mang Rufino at maging sa lahat ng mga taong nasa labas, sa labas ng sabungan. Ngunit mas lalo pa itong bumilis. Bumuelo ito at lumipad. Papalapit sa aming malaginto. Muli itong umatake. Ngunit nang sandaling yun ay nakita naming umangat na sa lupang saing ng sabungan ang dalawang paa ng aming malaginto. Bumuka ang kanyang malalapad na mga pakpak at nakita ng lahat ang kanyang nakausling kaliskis sa kanyang dibdib. Ganoon din ang kanyang tig-isang tahid na nasa kanyang tigmagkabilang pakpak. Ipinampay niya ito sa Jess. Hindi na niya hinintay pa na makalapit pa sa kanya ang malagintong panabong ni Mang Rufino dahil sinalubong niya na ito sa ere. Piniktusan niya ito ng isang malakas, ngunit mabigat at pulidong pagpalo ng kanyang kargang tari sa kanyang parting suso. Bumaon yon at halos tumagos sa kanyang likuran, sa likuran ng malaginto ni Mang Rufino. Bigla na lamang itong tumalsik papalayo sa aming malaginto at pagbagsak nito sa sahig ng sabungay, otomatiko na nga itong nangisay-ngisay habang nagpapaikot-ikot sa sahig ng sabungan. Samantalang banayad lang ang pagbagsak ng aming malaginto sa lupang sahig ng sabungan. Hindi man lang ito hinihingal, sa halip ay nanatili lamang itong kalmadong-kalmado at parang hindi ito tumaan sa matinding digmaan at nagkagawa pa nitong ikahig sa sahig ng sabungan ang kanyang dalawang mga paa. Samantalang kami nooy, hindi agad namin magawang magbunyi at magtalon-talon dahil nananatili kaming tahimik at nakatitig lamang sa aming alagang malagintong panabong. Bumalik lamang ang aming wisyo nang marinig naming sumigaw ang sentensyador at sinabi nitong panalo ang aming sinyaladong malaginto. Kasabay naman nooy ay ang nakabibinging ingay at sigawan ng lahat ng mga mamumustang pumusta sa aming panabong. Nakita naming hawak-hawak ni Mang Rufino at makailang beses nitong sinuri ang katawan ng kanyang walang buhay na malagintong panabong. Dismayado ito si Jess dahil dalawa lang ang nakita nilang tama ng kanilang panabong. Ang unay, ang kanyang nawasak na hita na tinamaan ng tari galing sa aming malagintong panabong. At ang pangalaway ay ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay ay ang kanyang tinamong malalim na tusok ng tari sa kanyang suso at tumagos yon sa kanyang katawan. Ni hindi man lang nagawang kudlitan ng tari ng kanilang malaginto ang aming malagintong panabong dahil ni balahibo nito'y walang makikitang nakakalat sa sahig ng sabungan. Kalmadong-kalmado lamang ito, Sir Jess, at nananatiling nakapusturang animoy hari ng sabungan. Nagmistula ng tinupi-tuping lata ang itsura ng lahat ng mga mamumustang pumusta sa panabong ni Mang Rufino dahil nasayang lamang ang kanilang perang ipinusta. Nagmistula namang papel na ginayumos kung ilalarawan ang itsura nitong si Mang Rufino. Ganoon din ang kanyang dalawang alalay. Samantalang kaming magkakapatid noon, Sir Jess, ay halos magyakapan na sa isa't isa dahil hindi namin sukat akalaing ganoon kung makipaglaro ang aming malagintong panabong. Masayang masaya kaming lahat, lalo na nga si Itay Terso at ang kanyang mga kaibigang sina Mang Octavo, Mang Clarito at Mang Rudy, at maging ang magtataring si Mang Iko. Katulad namin, Sir Jess, hindi rin sila makapaniwala sa aming malaginto. Paulit-ulit naming naririnig sa mga mamumusta ang katagang, "Ang malagintong yan ay hari ng sabungan! Ha 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 ha! Maraming salamat at naipanalo ko ang perang matagal ko nang inipon." Uwi ka ng isang mamumustang pumusta sa aming malaginto. Haring panabong, hari ng sabungan. Yun po, Sir Jess,
ang kanilang ibininyag, ibinansag o itinawag sa aming panabong. Maingat na hinawakan at himas-himas ni Itay gamit ang kanyang kanang kamay ang katawan ng aming malaginto. Nang bigla na lamang naming nakitang papalapit na sa aming grupo ang tatlong sinamang Rupino at nang sila'y nasa mismong tapat na ni Itay na nooy nasa labas na kami ng sabungan ay nag-uwika itong si Mang Rupino nang, "Masyado mo akong pinahanga sa iyong panabong, Kano. Hindi ko sukat akalaing ganoon pala kabagsik makipaglaro ang iyong malagintong yan. Nawalang bisa ang aking mutyang galing sa itlog ng hantik. Inaasahan ko kaninang maibabaon ng aking malaginto ang kanyang tari sa katawan ng iyong panabong upang maging dahilan ng pagkatalo ng inyong malaginto. Ngunit ang labis kong ipinagtataka, Kano, ay kung bakit parang tao. Parang tao kung kumilos at mag-isip yung iyong malaginto. Totoong lahat ng yun, Sir Jess. Dahil sa yun din ang aming nakikita sa aming malaginto at alam kong yun din ang nilalaman ng isip nila, Itay. Maraming salamat, Rupino, sa magandang papuri niyo sa aming panabong. Natutuwa po ako't sa kauna-unahang pagkakataon ay nanalo ang aming panabong sa inyong panabong. Sagot sa kanya ni Itay. Oo, Kano, ikaw pa lamang ang kauna-unahang taong sabongerong nakatalo sa aking dalang panabong magmula nang mapasa akin ang aking iniingatang mutya. Ito, narito ang bihag na isa ring malaginto. Nakita naming iniabot ng isa sa kanyang alalay kay Itay ang wala ng buhay na malagintong panabong ni Mang Rupino. Kinuha agad yon ng katabi ni Itay na si Mang Octavo. Pagkatapos ay, Kano, kilala mo ba ang pinsan kong isa ring magsasabong at tamyag? Yung taga-kabilang bayan, si Pinsang Claudio? Wika ni Mang Rupino kay Itay. Sumang-ayon naman sa kanya si Itay at sinabi niyang, Oo, Rupino. Sino ba ang hindi makakakilala sa kanya? Ang tanyag na magsasabong na katulad nyo at matagal nang usap-usapang may tangang mutya para sa kanyang mga panabong. Ang mutyang galing sa bayawak. Ha 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 ha. Kung ganoon, Kano, kilala mo pala siya. Tamang-tama, Kano. Papasyalan niya ako dito sa ating bayan bukas at aabutin siya ng mga ilang araw o linggo rito. At syempre, alam mo na kung ano ang kanyang kauna-unahang pakay dito sa ating bayan. At yun ay ang magsabong, Kano. May mga dala siyang panabong. Kung ilang panabong man yun ay hindi ko pa alam. Kano, nais ko sanang makitang itapat mo yang iyong malagintong kargadong-kargado ng mga sinyal sa kanyang katawan. Isang katangiang naiiba at bihirang makita sa isang panabong. Kaya mo ba akong pagbigyan, Kano? Matagal muna bago sumagot sa kanya itong si Itay na parang nag-iisip pa siya ng kanyang isasagot sa kanya habang mariin niyang tinitingnan ang kabuuan ng aming malagintong panabong na nasa kanyang kamay. Hindi ito, Sir Jess, tumilaok na kagaya ng immortal bulik ni Lamang Doso. Sa halip ang ginawa nito'y tinuka ng aming malaginto ng marahan ng 2 beses ang mga daliri ni Itay. Nasaksihan naming lahat yon, maging ni Lamang Rupino, kung kaya't, ang panabong mo na, Kano, ang sumagot sa aking katanungan. Pilit kanyang kinukumbinsing pumayag. Matalinong panabong at parang tao talaga kung umasal at mag-isip. Ang pabirong pagkakasabi ni Mang Rupino. Tamang-tama, Rupino. Mawalang galang na muna sa inyong pag-uusap. Naalala ko pala, ngayong darating na linggo ay sa aming sityo ang kasunod na schedule ng sabong, at kung sakali mang pumayag itong aming kaibigan na si Paring Kano sa nais niyong mangyari, ay pwedeng doon sila magkita ng iyong pinsang si Claudio. Bigla ang singit na pagkakasabi naman nitong si Mang Rodi na nooy makikitang nasa likuran ni Itay Kano. Hindi pa rin makasagot o makapagdesisyon itong si Itay at nananatili lamang siyang tahimik, samantalang kaming magkakapatid noon
ay kung kami ang masusunod ay hindi kami papayag dahil natatakot kaming baka madisgrasya ang aming malaginto ng biglang. Ama, sige, Rufino. Malugod kong tinatanggap ang alok mong yan. Sige, sa sityo ng baryong ito ay doon kami magkikita ng pinsan mong si Claudio. Ang sabungerong may mutyang nakuha galing sa nagsangang buntot ng bayawak. Kinakitaan ng pagiging masaya at kasabikan ang hitsura nitong si Mang Rufino nang marinig niyang sinabi yun sa kanya ni Itay. Ganoon din ang mga kaibigan ni Itay. Salamat ka no, at sana pakitaan mo akong muli ng isa pang pagkakataon na maipamalas o maipakita sa akin ng iyong panabong na yan ang kanyang galing sa aking isa pang panabong sa susunod na pagkakataon. Sa oras na magapi ng panabong mo na yan, ang panabong ng aking pinsang si Claudio. Paano? Ano? Kinakailangan ko nang umuwi sa bayan dahil sa meron pa akong kinakailangang gawin doon. Salamat Kano. Salamat sa magandang laban ng iyong malaginto. Pagkatapos nooy, tumalikod na ang mga ito sa kanila at nilisan ang sabungan. Parang Kano, ang gwapo ng malaginto mo kung makipaglaro. Ang astig, sinasabi ko na nga ba na hindi tayo mapapahiya ngayon. Ha 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 ha. Masayang pagkakasabi nitong si Mang Octavo. Tay-tay ka noon, ipinapalakpak pa nito ang kanyang dalawang kamay. Oo nga, parang Kano. Simula pa lamang sa inyong tahanan, ay malakas talaga ang kutob kong mananalo. Ang gwapong malagintong yan. Dagdag namang pagkakasabi ni Mang Clarito na siya namang dinugsungan nitong si Mang Rudy. Hay nako mga pare, wala talaga akong masasabi o maipipintas sa panabong na yan. Sa balahibo pa lang, sa tikas at maging sa tindig ay talagang masasabi kong isa itong hari ng sabungan. Nakita nyo kanina mga pare, paglapat pa lang ng kanyang mga paa sa lupang sahig ng sabungan ay nag-iingay na ang ibang mga panabong. Ganoon kalupit, yang malagintong yan. Idagdag pa pare ang kanyang nag-iisang pinakamahabang buntot na kulay puti at nakaturo o parang nakapayong sa kanya. Kaya naman pare, masasabi ko talagang isa yang kakaiba at pambihirang panabong. Ha 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 ha! Ang pagbibida ni Mang Rudy sa aming panabong sa kabila ng mga masasayang mga sinabing yon ng kanyang mga kaibigan o ng mga kaibigan na Itay ay napapansin naming na nanatiling tuliro o wala sa wisyo itong si Itay Kano, yung tipong parang malalim ang kanyang iniisip o parang naglalakbay ang kanyang diwa at pinagpapawisan ng butil-butil ang kanyang noo kung saan ay hindi man lang niya ito magawang punasan ng kanyang kulay puti at malinis na bimpong nakasabit sa kanyang balikat. Walang kurap na nakatitig sa aming panabong. Sa mga nakikita kong yun kay Itay ay dinaga ang aking dibdib. Kinabahan ako Sir Jess dahil inisip kong baka ng mga oras na yon ay may masamang nararamdaman si Itay, kung kaya't mabilis ko siyang nilapitan at nang ako'y nasa kanyang tabi na ay nagwika ako sa kanya ng, Itay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang pagkakasabi ko sa kanya, doon lamang siya bumalik sa kanyang wisyo at napansin kong parang nagulat siya sa akin. Nakita ko pang iginala niya ang kanyang paningin sa paligid na parang meron siyang isang taong hinahanap sa paligid. Pare, ayos ka lamang ba? Ang tahimik mo pare At ba't parang namumutla at pinagpapawisan ka? Parang Kano? Ang halos magkakasabay-sabay at pare-parehong tanong sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Mabilis ko namang tinawag ang aking dalawang kapatid at sinabi ko sa kanilang bigyan si Itay ng maiinom. Meron kasi kaming dalang tubig noon sapagkat itong si Itay ay palaging nagdadala ng tubig sa tuwing siya'y pumupuntang sa bungan, lalo na't pag sa ibang lugar magaganap ang sultada. Pagkatapos niyang punasan ng kanyang hawak na bimpong puti ang kanyang noo at maging ang kanyang leeg, ay uminom siya ng tubig at nagsabing, Wala, Fidel. Mga anak, mga pare,
Meron lamang akong naalala ang matipid niyang sagot sa aming lahat. Alam ko na paring Kano kung anong iniisip mo. Hindi ka talaga makapaniwalang natalo nang malaginto mo ang isa sa mga tanyag na mga magsasabong sa ating bayan. Ha 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 ha. Ang pabirong pagkakasabi ni Mang Clarito kay Itay Kano. Oo nga, paring Clarito. Yaan mo, paring Kano. Masanay ka na dahil sa natitiyak kong marami pang patutumbahing mga manok panabong yang malaginto nyo at ipapahiyang mga tanyag na mga sabongero. Ha 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 ha. Paniniyak namang pagkakasabi ni Mang Octavo kay Itay Kano. Ngumiti lamang sa kanila si Itay. Nakakapanibago talaga, Sir Jess, si Itay ng mga sandaling yon. Nasabi ko yon dahil sa yun pa lang ang kauna-unahang pagkakataong ganoon ang kanyang ipinapakitang inaasal sa amin. Nagpatuloy ang sultada o sabong sa baryong yon, ngunit hindi na nagawa pang ihanap ng makakapareho ang mga panabong ng kanyang mga kaibigan dahil sa isinagad na nga nila ang kanilang perang dala sa aming malaginto. Ganoon sila katiwala sa ibubuga ng aming panabong. Hindi naman nakapagtataka yon dahil kahit sino pa, Sir Jess, pag aktual o personal mo talagang makikita ang aming panabong na isang malaginto at isa kang mahusay at pati kang mamumusta, ay talagang mapapapusta ka sa kanya. Muli naming isinilid sa loob ng aming dalang bayong ang aming panabong at pagkatapos na mapasa kamay nila Itay ang kani-kanilang mga perang napanalunan, ay magkakasama na nga kaming umalis ng sabungan at pansamantalang nakituloy kina Mang Rudy dahil sa inalok niya sila Itay na kumain na muna sa kanila bago kami bumalik sa aming baryo. Bit-bit ko ang bihag na nooy paisa-isa ko nang inaalisan ng mga pakpak at balahibo na nanatili pa ring tahimik si Itay habang kami ay kasalukuyang naglalakad. Kung kaya't, Itay, talaga bang okay lang ba kayo? Baka po kasi masama ang pakiramdam nyo. Mahinang sambit ko sa kanya. Anak, Fidel, salamat sa pag-aalala. Anak, ayos lang ako. Mamaya sa bahay ko na lamang sa inyo sasabihin ang lahat. Medyo pabulong niyang sagot sa akin, kung kaya't natuwa kaming magkakapatid dahil natitiyak naming ayos lamang si Itay samantalang wala pa ring preno ang bibig ng kanyang tatlong kaibigang sila Mang Rudy. Kanila pa ring ibinibida sa daan ang tungkol sa mga ginawang estilo at pag-atake ng aming alagang panabong. Pagkarating namin sa tahanan nila Mang Rudy ay kapansin-pansin ang pagputakan ng ilan sa kanyang mga nakataling panabong at kagaya ng mga panabong sa labas ng sabungan. Nang inilapag ni Itay ang aming malaginto, nag-iingay at nagiging alerto ang mga ito. Nagkatitigan kaming lahat sa isa't isa at parang tinatanong namin ang aming mga sarili kung bakit nagkaganoon ang mga panabong ni Mang Rudy. Hindi rin nagtagal ay tumahimik na rin ang mga ito. Nakita naming mabilis na naglatag ng mga pinggan at mga pagkain si Aling Pisay, ang asawa ni Mang Rudy. Pumwesto kaagad kaming lahat doon matapos naming mailagay sa gilid o sa loob ng kanilang malawak na kusina ang aming mga dalang panabong na nasa loob ng bayong. Nakakahiyamay, pinaspasan naming magkakapatid ang pagkaing nasa misa dahil talagang kami ay ginutom sa matinding takot at kaba sa naging laban ng aming malaginto. Tulo sipon at pawis naming magkakapatid noon. Pagkatapos naming kumain ay narinig ko pang nagwika si Mang Rudy kay Itay na kung maaari sana ay kinaumagahan na lamang kami umuwi upang sana'y sila'y mag-inuman. Ngunit tumanggi si Itay sa kanya dahil sa walang makakasama si Inay sa aming bahay. At saka, Sir Jess, hindi naman talaga manginginom si Itay sa kanilang magkakaibigan. Ay si Itay lang ang hindi mahilig na uminom at manigarilyo. Nirespeto naman yun ni Mang Rudy, kung kaya't nang mismong araw na yon ay nagpaalam na kami sa kanilang mag-asawa. Pagkarating namin sa bungad ng aming baryo ay nagpaalam sa amin si Mang Octavo at si Mang Clarito na sila ay didiretso na sa kanilang tahanan. Sinabi naman sa kanila ni Itay na magkita-kita na lamang sila sa darating na linggo upang muling bumalik sa baryo nila Mang Rudy upang magsabong sa kanilang sityo. Masaya naming ibinalita kay Inay
ang tungkol sa pagkapanalo ng aming malaginto. Tuwang-tuwa kaming lahat, maging si Itay. Mabilis na naghanda ng mga rekado si Inay na siyang gagamitin niya para sa aming dalang bihag. Samantalang si Itay ay makikita namang maingat niyang inilalagay sa loob ng nakahiwalay na sariling pag-aaring kulungan ng aming alagang si Malaginto. Napansin ko pa siyang mariin niya itong tinititigan at parang kinakausap. Kinaumagahan ay bumili si Itay ng mga bitaminang pampalakas ng katawan ng aming mga panabong at mga pagkain ng aming mga alagang panabong, hindi lamang para kay Malaginto, kundi para sa lahat ng aming mga panabong. Subalit, nakapagtatakang ayaw ni Malagintong tanggapin ang tabletang isinusubo sa kanya ni Itay na kahit anong gawin ni Itay ay talagang iniluluwa niya ito, Sir Jess. Kung kaya't hindi na lamang siya pinilit ni Itay. Talagang grabing pagtataka ang mababanaag sa kanyang hitsura. Lumapit kaming tatlong magkakapatid sa kanya at nang kanyang maramdaman at makita kami ay nagwika siyang, "Mga anak, alam niyong malakas talaga ang kutob kong may kakaiba o may hiwagang bumabalot sa ating alagang si Malaginto." Wika sa amin ni Itay. "Pareho lamang po tayo, Itay, dahil maging kami may, yun din po ang aming kutob sa kanya." Pagkatapos kong sabihin sa kanya yon, ay doon na siya nagsimulang magkwento tungkol sa kung anong dahilan kung bakit pinagpapawisan siya ng husto at parang wala sa wisyo noong kami ay nasa sabungan. Ayon sa kanya ay, "Mga anak, hindi ko alam kung papaano ko sa inyo uumpisahang sabihin sa inyo ito. Hindi ko rin alam kung maniniwala ba kayo sa akin o hindi." May pag-aalala at nagdadalawang isip niyang pagkakasabi sa amin. Subalit, "Itay, ano man po ang sasabihin niyo sa amin ay paniniwalaan po namin, Itay. Dahil sa alam po namin totoong lahat ng yun, Itay." Ang sabi ko sa kanya, kung kaya't, "Mga anak, nang ako'y kinakausap ni Rufino tungkol sa ating panabong, ay meron akong busis na naririnig na bumubulong sa akin, mga anak. Habang hawak ko si Malaginto, bigla na lamang akong nangilabot, mga anak, dahil umieko sa aking pandinig ang kanyang boses at ang mga sinasabi niya sa akin ay tungkol sa ating Malaginto. Ayon sa kanya ay isang beses lang natin isasabong sa loob ng isang linggo ang ating Malaginto at sa tuwing araw ng Martes at Biyernes ay kinakailangan daw nating paliguan si Malaginto. Ngunit ang tubig na gagamitin natin sa kanya, ayon sa boses na bumubulong sa akin, ay ang tubig galing sa isang bukal. Maraming bukal sa ating bundok, mga anak, pero ang bukal na binabanggit niya ay nakapwesto raw sa mismong tapat o katabi ng punong narang nasa ating bundok. Mga anak, totoong merong malaking punong nara sa ating bundok, pero walang bukal doon. Kaya naman, mga anak, bigla na lamang akong nakaramdam ng panglalamig ng aking katawan ng mga oras na yon. Pero mga anak, may sinabi siyang umpisahan ko ng hukayin o gawa ng kahit na maliit na butas sa mismong tapat ng matandang punong nara bago sumapit ang araw ng Miyerkules. Kung totoo mang may bukal doon, ay doon natin paliliguan ang ating Malaginto. Mga anak, hindi ba't parang hindi ka panipaniwala? Pero totoong lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Mahabang paliwanag sa amin ni Itay. "Itay, naniniwala po kami sa inyo. Itay, ano po bang binabalak nyo ngayon?" Ang tanong naman sa kanya ng aking kapatid na si Ramon. "Anak Ramon, bukas ay pupunta ako sa ating bundok sa mismong matandang punong narang, sa mismong matandang punong narang tanim pa ng mga ninuno ko o ng inyong lolo. Susubukan kong sundin ang sinasabi sa akin ng misteryosong boses na yon." At yun nga ang ginawa ni Itay, Sir Jess. Kinaumagahan, maagang maaga pa lamang, na siguro alas 4:30 pa lamang, ay nakita ko nang gising na si Itay. Maging si Inay, naghahanda ito ng kanyang sarili dahil balak na niyang umahon sa aming bundok. Hindi po ako, Sir Jess, nakatiis. Kung kaya't bumangon ako mula sa aking kinahihigaan, kasarapan pa ng tulog ng aking dalawang kapatid. Kung kaya't hindi ko na lamang sila ginising. Nagpaalam ako kay Inay Estela na sasamahan ko si Itay sa aming bundok. Hindi pumayag si Inay dahil nga sa may pasok kami sa school ng araw na yon. Ngunit
Nagpilit ako sa kanila at sinabi kong liliban na muna ako sa araw na yon sapagkat hindi ko kasi matiis si Itay na wala siyang kasama sa bundok, lalo na't madilim pa ng mga oras na yon. Hanggang sa napapayag ko rin sila Itay at Inay, pinitbit ko ang maliit na bayong na naglalaman ng mga baong pagkain namin ni Itay. Nagsukbit na rin ako ng itak, ganoon din si Itay, at higit sa lahat ay nagdala kami ng tig-isang sinaunang di bateriyang flashlight. Kinakain na ng liwanag ang dilim nang kami ay makarating ni Itay sa mismong tapat ng malaki at matandang punong lara. Sadyang matanda na talaga ang punong ito kung ito'y titingnan, at kung ito'y ihahalin tulad sa tao'y kulubot na ang balat nito. Kapansin-pansin rin ang mga naglabasan o nakaultaw sa lupang kanyang mga naglalakihang mga ugat, mahahabang mga sanga at mga nagkakapalang mga dahon. Naalala ko rin, nasa parteng kasulok-sulukan ng lupaing aming pag-aari ang matandang punong narang yon. Bukod pa doon ay medyo mataas ang lupang kanyang kinapwefistuhan, kung kaya't paanong magkakaroon doon ng bukal na panggagalingan ng tubig. Nasa ganoon akong mga isipin nang makita ko si Itay na naglalakad paikot sa katawan ng punong narang yon na parang meron siyang hinahanap sa lupa. Nang biglang may napansin kaming nasa 10 pirasong mga batong may kasagarang laki sa mismong lupang nasa tapat ng matandang punong narang yon. Hindi ito masyadong mapapansin dahil sa ito'y natatakpan ng mga damo. Nagbigay muna si Itay ng respeto sa paligid sa paraang pagtabi-tabi po, at baka kami ay makagambala ng mga di nakikitang mga nilalang. Mahirap na, at pagkatapos Sir Jess ay magkatulong kaming dalawang paisa-isa naming inaalis ang mga nasabing magkakapatong na mga bato. Pagkatapos ay napansin ni Itay na parang mamasa-masa ang lupang pinaglagyan ng mga batong yon. Muli na namang nakaramdam kami ni Itay ng ilabot sa aming mga sarili dahil sa isang hiwaga na naman ang aming nasaksihan dahil nang inilabas ni Itay ang kanyang itak at marahan ng ibinaon sa nasabing mamasamasang lupang yon ay bigla na lamang Sir Jess na may sumirit na tubig doon. Tumalsik yun sa aming mga hitsura. Mas lalo pang lumakas ang pagsirit ng tubig na yon nang binunot ni Itay ang kanyang itak ng kanyang ibaon yun doon. Sumayat sa aming mga labi ang nasabing tubig at doon ay nalasahan ko ang tubig na yon. Malamig, sobrang napakalamig noon at manamis-namis. Anong hiwaga at kababalagan ba ito, Diyos ko? Una, ang itlog ng tandang na naging isang malagintong palabong. Pangalawa, yung misteryosong boses sa sabungan. At ngayon anak, Diyos ko, papaanong nagkaroon ng bukal o tubig sa mismong tapat ng matandang punong narang ito. Nasa itaas na parte ng lupa, nakapwesto ang punong narang ito. It's a miracle, anak. Napa-English pa si Itay dahil sa matinding pagtatakang nooy aming nasasaksihan. Normal naman yun, Sir Jess, dahil talagang Amerikano talaga. Kung titingnan itong si Itay dahil sa kulay ng kanyang balat, kaya nga siya tinawag at napansagang si gumapang ang tubig mula doon sa nasabing lupang yon. Kung kaya't niladiman pa ito ni Itay, katulong ako. Gamit lamang ang aming mga kamay, sadyang napakalambot ng lupang yon. Kung kaya't mabilis kami nakagawa ng hukay na abot hanggang sa aming bewang. Napakalinaw, napakalinis ng tubig na nanggagaling doon. Sariwang-sariwa, manamis-namis. Walang sinabi, Sir Jess, ang lasa ng mga mineral water na ibinibig na sa ating kasalukuyang panahon. Nakalikha kami ni Itay ng hukay at pagkatapos ay, Anak, Fidel, tayo na. Baptis ngayon at kinakailangan natin umuwi muna sa ating bahay pansamantala upang dalhin dito si Malaginto. Kinakailangan niyang paliguan gamit ang tubig sa bukal na ito. At pagkatapos na sabihin sa akin yun ni Itay, ay panatag kaming umuwi sa aming tahanan upang dalhin si Malaginto sa naturang bukal. Pagkarating sa aming tahanay, isinilid namin sa loob ng bayong ang aming alagang panabong na isang Malaginto. Ang bayong na sadyang nakalaan para sa kanya. Kasama ko, Sir Jess, ang aking dalawang kapatid at si Itay Kano.
ay muli kaming bumalik sa aming bundok. Mabuti na lamang at nakapwesto sa paanan ng bundok ang aming tahanan. Kung kaya't walang ibang taong nakakita sa amin. Bitbit namin ang bayong kung saan ay nasa loob noon ang aming malaginto. Pagpatak ng alas 10 ng umaga kung saan ay kainitan ng panahon ay inumpisahan na nga ni Itay na paliguan si Malaginto sa naturang bukal na nasa mismong tapat ng matandang punong nara. Inilublob niya ang katawan ni Malaginto sa tubig sa bukal. Pagkatapos ay sumandok si Itay ng tubig gamit ang kanyang kanang palad at kanyang marahang ipinapatak at hinihilamos sa ulo ng aming alagang Malaginto. At pagkatapos ay amin siyang dinala sa kapatagan. Nilagyan siya ni Itay ng tali sa kanyang paa at kanyang itinali malapit sa aming lukaran. At nang matuyo ng sikat ng araw ang kanyang balahiboy, mas lalo pa itong kumintab. Hindi lamang yun, Sir Jess, lumiksi ang kanyang katawan. At nasaksihan pa naming lahat kung papaano niyang iniuunat ang kanyang mga paa at ibinabalansi niya ang kanyang katawan sa sanga ng maliit na kahoy na pinagtalian sa kanya ni Itay. Walang palya rin ang kanyang ginagawang pagpapagaspas ng kanyang malalapad na pakpak. Kung baga sa isang tao, Sir Jess, kung titingnan si Malagintoy, ay mas lalo pa itong naging gwapo kung titingnan at nakakaagaw talaga ng pansin ang kanyang mahabang buntot na nakaturo sa kanyang uluhan.